Tayo natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Sa diwa pa rin ng Pasko, patuloy tayong magpuri sa Diyos na sumasa atin. At upang tayo maging karapat-dapat magdiwang ng banal na misa, umamin tayo, hingin ng tawad sa Diyos ang mga nagawa nating kasalanan at pagkakamali. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga kalulog dariya. Pinupuri ka namin, pinaraman ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin dahil sa dakila mong pagkikapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan na sanlibutan, sa amin. Ikaw na nakaalis na mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanangaman
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin to sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo, siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ang lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang papuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan. Humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibut ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat. Sa nanaog ng liwanag, Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo
araw at gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumalapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at Merry Christmas po. Ngayon ay tayo pa rin ay nasa oktaba ng Pasko. Kaya napakaganda pa rin na tayo ay magbatian ng Merry Christmas, no? Sapagkat tayo ay nasa Kapaskuhan pa. At sa araw pong ito, ipinakita sa atin sa ika-6 na oktaba ng Kapaskuhan, narinig natin ang kwento ng isang propeta, si Propeta Ana. Katulad kahapon, narinig din natin ang hula ni Propeta Simeon sa mabuting balita. Siya rin ay parehas nasa katandaan. Subalit ipinangakong makikita niya ang tanda ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagdating ng Mesiyas. Parehas nasa edad na, pero parehas nag-aantay sa pangakong ipinasa kanila ng Diyos Ama. At parehas na propeta. Kaya nang masilayan nila ang kagalakan ni Simeon na hawak ang sanggol ni na Birhen Maria at Jose, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagpahayag sa lahat ng nasa templo tungkol sa pagdating ng katubusan para sa bayang Israel. Makikita natin ang grasya ng Panginoon kahit sa mga taong may edad na siya ay patuloy na nagiging tapat sa kanyang pangako. Makikita ho natin yung tunay na katapatan ng Diyos sa lahat ng kanyang ipinapangako. Hindi nagiging hindi matapat kapag nangako ang Diyos ay hindi natutupad. Tayo lamang ang mga tao na kapag napakarami nating pangako, lalo na kapag tayo ay nagdadasal sa Diyos. Pangako, ngayong bagong taon, ako ay magbabago na. Pangako, ngayong bagong taon, ay iibahin ko na ang aking ugali. Pangako, ngayong bagong taon, ay napakadami Pero pagdating ba ng bagong taon, kumusta naman? Baka pagsapit pa lang ng uno, yung pangako mong hindi ka na magagalit, ay still uno pa lamang dahil maraming ligpitin, ay magagalit ka na agad. Pero ang Diyos, ipinakita sa atin, sa ating dalawang magkasunod na mabuting balita, kung paano niya tinupad ang kanyang pangako. Ganon din sa buong Israel na habang panahong nananabik sa pagdating ng isang tagapagligtas upang si Jesus ay tuparin ang planong pangkaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ganon ka tapat kapag nangako ang Diyos sa atin. Tinutupad niya lahat ng kanyang pangako. Kahit sa huling bahagi ng ating mabuting balita, pinapakita sa atin ang pagtatagpo ni na Propeta Simeon at Ana sa sanggol na ang Mesiyas. At ganoon na rin ang nakatakdang gawain ni na Maria at Jose na ayon sa kautusan. Umuwi ang mga magulang ni Jesus sa Nazaret. At dito rin sinasabi na ang sanggol ay lumaki bilang bata na puno ng grasya at karunungan, sapagkat siya ay kinulugdan ng Diyos Ama. Ganun pala kapag kinalulugdan, kapag ikaw ay puspos ng biyaya, naroon ang pagpapalaki sa iyo
na punong-puno ka ng grasya at karunungan. Kapag ka ikaw ay lumalapit sa Diyos, kapag ka ikaw ay laging sumusumamo sa Diyos, ay lagi kang masaya. Kapag ka ang puso mo ay puspos ng grasya ng Diyos, hindi mababanaag sa iyo ang kalungkutan. Hindi mababanaag sa iyo yung mga problema. Ang mababanaag sa iyo ay ang laging presensya ng Diyos. Mga kapatid, ang Pasko ay isang pagdiriwang ng pagsasaatin ng Diyos bilang Emmanuel sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, na totoong tao at totoong Diyos. Ito ay isang kwento ng katapatan ng Panginoon sa kabila ng mga tilay imposible. Kahit sa mga ditanyag na tao o pangyayari, gumagalaw ang Diyos sa mga ordinaryong pagkakataon. Kaya ang ating inaasahang pamumuhay ay mahalin ang Diyos at ang mga bagay na Kanyang bigay. Katulad ng ipinangaral sa atin ni Apostol San Juan sa unang pagbasa. Katulad ng pagmamahal at pagtataguyod ng pamilya sa isa't isa, tayo rin ay tinatawag na palaging maging tapat sa ating Panginoon, na nagtitiwala sa Kanya at di palaging humahangad ng mga makamundong bagay. Mga kapatid, ito ang ninanais sa atin ng Diyos, na sa Kanya mismong katapatan, ipakita din natin ang pagiging tapat natin sa Kanya. Kung paano ipinakita ng dalawang propeta ang kanilang katapatan sa Diyos, ganun din sana ang ating matularan. Sila mismo ay mga naging tapat at naniwala sa Diyos Ama. Tayo na nag-aantay, tayo ay naglaan ng ilang mga araw para antayin ang pagdating ni Jesus. Tapos ibinigay na sa atin ang Pasko ng pagsilang. Ayun ay pagpapakita na sa atin na ang Diyos mismo ang siyang naging tapat na ipinadala sa atin sa Kanyang pangako, ang Kanyang bugtong na anak. Ito na ang hinihingi ho sa atin ngayon, kung paano ba tayo magiging tapat sa Kanya. Kung paano ba tayo magkaroon ng focus sa Kanya. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating mabuting balita at kahit ng ating pagbasa, katulad ng pagmamahal at pagtatuyod ng pamilya sa isa't isa. Tayo ay tinatawag upang maging tapat sa Panginoon. Nagtitiwala lagi sa Kanya. Ibinibigay ang sarili sa paglilingkod sa Kanya. Nang sa ganon, wala na tayong ibang hahangarin. Ang tangi lamang nating hangarin ay ang panatilihin ang presensya niya sa ating buhay. Pagkatapos panatilihin ang presensya ng Diyos sa ating sarili, ang tanging gawin ay ibahagi ito sa ating kapwa. Nawa sana, sa mabuting balita at sa pagbasa, makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At kung makita na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, maipadama natin ito sa bawat isa. Nang wala na tayong hinahangad na mga makamundong bagay. Ang hahangarin lamang natin ay ang Diyos na siyang mamamalagi sa ating mga sarili. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Inialay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan, naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ang ating mga panalangin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala nung sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo.
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinangahayan, nagbabantay ang iyong anak. Nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, babalik sa wakas, babalik sa wakas, upang siya ay mawag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Melvin Abante na tinawag mo mula sa daigdig nito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at aming ina, kaysa ni Poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marello na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos na sumasa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyahang tatanggapin siya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen at ni San Jose, pagpalain kayo at pakaingatan ng mawain at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon na mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.